Tinuturuan tayo ng mundo na hangarin ang kapangyarihan at pagkilala. Ngunit tinatawag tayo ni Jesus na magpakumbaba at maglingkod ng may pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila nauunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay humility, kababaang loob. Ito yung virtue na madalas ay hindi itinuturo ng mundo sa atin. Dahil iba yung pamantayan ng mundo when it comes to greatness, when it comes to fulfillment, when it comes to happiness. Lahat tayo, we are destined for greatness. Gusto ng Diyos maging dakila tayo. Gusto ng Diyos maging masaya tayo. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng fulfilled life. Pero yung gusto ng Diyos ay iba sa pamantayan ng mundo. Dahil ang gusto ng mundo, marating natin yung kadakilaan, yung kaganapan at kasiyahan sa pagkakaroon ng maraming kapangyarihan, maraming kayamanan, maraming impluwensya, maraming katanyagan. Ito yung batayan ng mundo. To have more, to do more, at lahat gagawin para magkaroon lang nun. It is in the world of having this, having that, having those, having them. Yan ang pamantayan ng mundo. Kaya nga itong mga alagad ni Jesus dito sa ating gospel ngayong araw na ito, sila'y nagtatalo-talo habang sila'y nasa daan. At nang sila'y tanongin ni Jesus kung anong pinagtatalunan nila, hindi nila masabi kasi ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Who is the greatest sa kanilang lahat. Alam naman ni Jesus ang laman ng kanilang isip at puso, kaya sinabi niya, "Kung gusto niyong maging dakila, maging lingkod kayo ng lahat." Mga kapatid, ito ang pamantayan ng Diyos. Ito ang pamantayan ni Jesus. Ito yung gusto ng Diyos. Ito yung batayan ng Diyos para sa tunay na kadakilaan. If you want to be the greatest of all, be the servant of all. Maging lingkod ng lahat. At paano nga ba tayo magiging lingkod? Paano tayo makakarating sa ganung punto ng buhay that we become servant of all? Of course, Jesus is referring to Himself as our model. Bagamat sa Diyos, hindi Niya itinuring yung pagiging Diyos. Sa halip siya naging katulad natin. No? Niyakap yung pagiging tao. Maliban sa kasalanan, siyempre. Pero yung kahinaan, yung limitasyon, nasa Kanya bilang tao. He became the servant of all. Kaya kung gusto nating maintindihan yung servanthood,
titingnan natin si Jesus. At yung servanthood na yon, yung pagiging lingkod ng lahat, ay makikita natin na nag-uumpisa sa kababaan ng kalooban. You cannot serve and you cannot be a servant kung ikaw ay puno ng yabang, ng pride sa iyong puso. Pride and humility cannot be together. Rather, humility kills the pride. Pero pag ang pagbibigyan ninyo ay yung kayabangan ninyo, then pride also kills humility. Kaya kapag namatay sa atin yung kababaang loob, we will never serve. Hindi tayo makakapaglingkod. Sa halip na maglingkod, manggagamit tayo, maninira tayo, wawasak tayo, mananamantala tayo. And that is not service at all. Kaya sa ating pamayanan ngayon, sa ating lipunan, sa ating pamilya, sa loob at labas ng tahanan, maraming kultura ng gamitan, pang-aabuso, pananamantala, paninira, gamitan. Because there is no element of servanthood and humility. Iba kasi ang pamantayan ng mundo. Kaya nga tayong mga Kristiyano, we are being invited to look at Jesus as our model. Kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong magkaroon ng makahulugang buhay, kung gusto mong maging dakila, maglingkod, totoong paglilingkod. Ngayon, we are celebrating the anniversary of EDSA, na kung saan tayo ay pinalaya, saan? Sa martial law, sa dictatorship na nagtatanggal sa atin ng kalayaan, na inilalayo tayo sa tunay na diwa ng pagiging tao, sa tunay na diwa ng paglilingkod, ng kababaang loob, ng servanthood. Mga kapatid, huwag nating iwala ang espiritu ng EDSA. Because EDSA is more than just politics. Because EDSA is more on ourselves. We are EDSA because mahalaga sa atin yung kalayaan, mahalaga sa atin yung humility na magdadala sa atin sa tunay na diwa ng paglilingkod, sa tunay na diwa ng pamumuno, yung pag-aalay ng sarili, hindi panggagamit ng iba, hindi pananamantala, hindi paggamit ng pwersa, ng dahas, hindi sa pagpatay, kundi sa tunay na paglilingkod, yung pag-aalay ng buhay. Tingnan si Jesus. Tingnan siya. Yung kababaang loob ng Diyos na makikita natin kay Kristo at yung tunay na diwa ng paglilingkod. Nagbibigay ng sarili, nag-aalay ng sarili para magbigay buhay sa iba. Mga kapatid, pahalagahan natin ang kababaan ng kalooban. It is the virtue na tanging ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Hindi ang makamundong pagpapalaga, hindi ang makamundong kapangyarihan, hindi ang makamundong impluwensya, kundi ang Diyos ang nagtuturo sa atin ng tunay na diwa ng kababaang loob. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw po ang magturo sa amin ng tunay na diwa ng kababaan ng kalooban, ng tunay na diwa ng pagiging lingkod ng lahat. Sapagkat kung hindi Ikaw ang aming modelo at gabay, siguradong kami maliligaw ng landas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536
o mag-email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.